Napahumindig si Fatima na makapanyang may kasiping siya sa kama. Napamulagat siya sa nakita. Lalaki! Katabi niya sa kama isang lalaki. Oo nga't lasing siyang umuwi kagabi pero wala siya natatandang may nakita o nakilalang lalaki sa bridal shower na dinaluhan niya. Pinakiramdaman niya ang sarili at wala naman siyang nadamang kakaiba sa kanyang katawan. Upang masagot ang katanungang kumakatkat sa kanyang isip, inangat ang kumot sa ibang parte ng katawan ng estranghero para silipin kung may suot ito. Noon to nagising. Samantala, narito ang ating unang kabanata. Kampante naginat si Fatima. Gising na siya pero nakapinit pa rin ang mga mata dahil sa pagkahilo. Hinagod-hagod niya ng daliri ang kanyang sentido bago binagsak ang braso sa kama. Saglit siyang natigilan na may mabagsakan yung kung ano sa kanyang tabi. Di naman niya iyon. Malambot ang hibla ng telang nakadikit sa kanyang balat kaya pinakita niyang isa yon sa mga stuffed toys na nakapalibot sa kanyang kwarto. Bumaling siya para yakapin ang inakalang stuffed toy pero laking gulat niya na may madikitan siyang balat. Kinakapa-kapa niya yon at kinilabutan na matiyak na yung braso ng isang lalaki. Dali-dali siyang tumayo, sapo ang ulong lumayo sa higaan. Sinong taong to? Litong tanong niya sa sarili. Pilit niyang inalala ang nangyari nang nagdaang gabi. Natatandaan niya, umuwi siyang hilong-hilo at halos umiikis ang lakad. Galing sa shower party ng isang kaibigan, maaaring lasing siya, oo. Ngunit malinaw sa isip na wala siyang nakitang lalaki sa naturang party. Daan-daang inangat ang kumot para silipin ang paanan nito. Pero habang ginagawa niya yung nagising ang lalaki at ginagawa niyang pagsilip ang namulatan nito, bumalikwas ito. Who are you? Tanong nitong mabilis bumaba ng kama. Noon niya nakitang nakakremang slacks ito. Napasiksik ang dalaga sa isang sulok, gulat at medyo takot. Hindi mo ba narinig ang tanong ko? Sino ka? Ulit nito at huminga siya na malalim. Kwarto na yun, ba't siyang tinatanong nito ng ganon? Teka, hindi kaya't dapat ako magtanong kung sino ka? Aniya na makabawi. Anong ginagawa mo rito at bakit ka natutulog sa tabi ko? Natutulog sa tabi mo? Gulat ding napakunot na ang lalaki. Kahit nakapagitna sila sa kakatuwang sitwasyon, nabigyang pansin pa rin ng gwapo na makisig ito. I'm sorry miss, pero nung mahiga ako rito kagabi, wala namang ibang nakahiga dito. Napamaang siya. You mean, mas nauna kang natulog kaysa sa akin kagabi? Well, I don't know. Basta wala ako nakita ibang tao na mahiga ako dito kagabi. Kung ganon, ikaw ang yumakap sa akin. Ang akala ko na nanaginip lamang ako. Totoo pala. Niyayakap ako ng isang babae. Hoy! Wala akong alam sa sinasabi mo, ha? Depensa niya. Wala? Bakit mo sinisilip ang ilalim ng kumot ko? Ano sanang gusto mong gawin sa akin? Aba, at ako pa ang pag-iisipan mo may gagawing masama sa'yo. Ikaw tong basta rin ang pumasok ng kwarto ko? Dumampot siya ng unan at ibinato dito. Lumabas ka sa kwarto ko. Walang hiya. Bastos! Hey, wait! Ano ba? Anito habang umiilag. Stuffed toys naman ang hinagip niya. Get out of here! Hanggang sa makalabas ng kwarto, sinundan pa rin ang lumilipad na stuffed toys ang lalaki. At waring hindi pa kontento, hinabol pa niya ito. Yoli! Julian! Tawag niya sa mga kasama sa bahay. Tumawag kayo ng pulis, madali! May nakapasok na ibang tao sa bahay. Wait, bakit mo ko ipapupulis? Yoli, Julian, ano ba kayo? Tumawag sabi kayo ng pulis eh. Tili pa rin niya. Fatima, Gerard, ano ba yan? Napalingon ang dalaga nang marinig ang boses na yon. Tita Margarita? Gulat na sambit niya. Narito na pala kayo. Dali-dali nagpunta sa likuran ng matandang babae ang lalaki. Ninang, sino ba yung girera na yan? Busangot ang mukhang tanong nito. Ninang? Tinawag nitong Ninang ang kanyang tita Margarita. Siya si Fatima Iho. Siya yung nakwento ko sa'yo nagpapatakbo ng Aguirre Enterprises. Napatingin si Doña Margarita sa paligid at sa mga stuffed toys na nasa sahig. Teka, ano bang nangyari dito? Pinagbabato niya ako eh. Sambong ng lalaki. Paano hindi kita babatuhin? Natulog ka sa kwarto ko, sa bed ko, sa tabi ko. Sambat niya. Napamulagat ang matandang babae. Ano? Magkatabi kayong natulog? Napatutop sa bibig pati sina Yoli at Julian na papalapit para tingnan kung anong sinisigaw ng dalaga. Ninang, hindi ko ho yun alam. Na mahiga ako sa kama, walang ibang tao roon. Na magising ako, naroon na siya. Pagkatapos pinagbabato niya ako ng unan at stuffed toys. Paano ka nakapunta sa kwarto niya? Di ba yung pangatlong kwarto mula sa hagdan ang sinabi ko sa'yong tuluyan mo? Kaya nga ho, Ninang. Yung third room naman ang pinasok ko. No, iho. Pangalawa pa lang yan dahil room na pinakamalapit sa hagdan, study room, at iyon kasama sa bilang na sinabi ko sa'yo.
Napakamot sa batok ang lalaki. I didn't know. I'm sorry. Ikaw naman, Fatima. Bali ni Doña Margarita sa dalaga. Hindi mo man lang ba napansin na may iba palang taong nakahiga sa kama mo nung humiga ka kagabi? Napatungo siya. Di niya alam kung sasabihin ba niya sa matanda na lasing siya nang umuwi noong nagdaang gabi. Pero alam na pala nitong tungkol doon. Ngayong umaga lang sinabi sa akin ni Yoli. Umiikis daw ang lakad mo nung umuwi ka kagabi. Totoo ba yon? Tumango siya. At kailan ka pa nagsimulang uminom? 2 weeks na ako nawala ah. Tita, hindi ko yun ang iwasan kagabi. Naimbita ho kasi ako sa shower party ni Patty, yung anak ng AVP ng kumpanya. Siyempre ho, hindi ako maging pwedeng KJ doon. Paliwanag niya. Eh ikaw, lingon itong muli sa binata. Hindi mo man lang din ba napansin na may nakahiga sa tabi mo? Napakamot to sa batok. Pagod na pagod ho ako, Ninang. Napahimbing ho ng gustong tulog ko. Napasapo sa noo ang matanda. Hay nako. Mabuti pa ayusin niyo muna mga sarili ninyo. Tingnan niyo nga ni hindi pa kayo nakapaghilamos. Hala, mag-ayos kayo ng inyong sarili at sabay-sabay tayong mag-aalmusal. Binalingan itong nakaantabay na katulong. Yoli, ayusin mo itong mga stuffed toys. Ibalik mo sa kwarto ni Fatima. Agad naman tumalima ang katulong habang ang binata ay kumilos pabalik sa kwartong pinanggalingan. Hey, ano pang gagawin mo dyan? Sita ni Fatima. Sinabi na nga ang kwarto ko yan eh. Nasa loob pa ng kwartong to ang mga gamit ko. Formal na tura nito. Nakahalokip-kip na inirapan niya to. Pagkatapos ng agahan, formal na in-introduce ni Doña Margarita ang dalaga at binata sa isa't isa. Sinabi nito sa inaanak na si Fatima ay isa sa mga scholars ng Alejandro Aguirre Scholarship Foundation na nang maulilang lubos ay kinupkup nito, pinatira sa Aguirre Mansion. Pinapag-aral hanggang sa makatapos ng college. Mabuti nga't napagpasyan kung kupkupin siya noon, sabi pa ng Doña. Kung wala siya sa butir ko, baka ako nang nangyari sa Aguirre Enterprises nang simulan kong indahin ang pagtanda. Matalino't mabait tong si Fatima kaya nga napagkakatiwalaan ko ng husto. Yun nga lang, may pagka-happy-go-lucky ang batang to. Nakamatsag lamang si Fatima habang nakatitig sa pagsasalita ng matanda. Siya naging anak ko sa nagdaang mga taon. Patuloy nito at bahagyang nabahira ng lungkot ang mukha. Di siya nagtangkang sumabat, lalo na nang finally bumaling to sa kanya para si Gerard naman ay pakilala. Siya naman ang inaanak kong madalas ko ring mabanggit sa noon, Fatima, si Gerard. Tumango siyang sa lilyapan ng lalaki pero agad din niyang binawi ang paningin nang makita niyang umiti ito. Masama ang nangyari sa unang pagkakakilala nila at hindi yan mababaliwala. Natatandaan mo pa ba yung mga kwento ko sa iyo tungkol sa kanya? Tanong ng Donya. Matagal din kayong hindi napunta sa Bacolod. Sabat ni Gerard. Ano mga nasabi ko sa kanya tungkol sa akin? Eh di kung paano kita naging inaanak? Sige nga, Fatima. Sabihin mo nga kung ano na kwento ko sa iyo tungkol sa kanya. Pinigal ng dalaga ang pangiwi. Na inaanak yun siya sa kumpil at tuluyan na siyang umuwi. Napakarami ho nun, tita. Mas gusto ko sanang malaman anong resulta ng lakad niya sa Bacolod. Pag-iiba niya sa usapan. Hindi kalalimang buntong hininga ang pinakawala na matanda. Maayos naman kahit papano. Nalaman ko sa tulong ni Gerald na nasa Iloilo si Dina. Nagliwanag ang mukha niya. Talaga ho? Dilala niyo roon si Daniel. Tukoy nito sa dating asawa. Tinuntahan niyo na ba siya? Hindi pa, iling nito. Sa Gerard pa lang napaparoon. Bakit niyo pa siya pinuntahan? Baka malaman na naman noong Daniel na nakita niyo siya at ilayo na naman sa inyo si Dina? Hindi na mailalayo ni Ninong si Dina. Sambat muli ng binata. Patay na si Ninong kahit nag-iisa na lang sa buhay si Dina. Saglit siyang natigilan. Nakita niyang lumalim ang lungkot sa mukha na matanda. I'm sorry ho, tita. Aniya habang nakahawak sa kamay nito. Alam niyang kahit papano negatibong epekto rito na nabalita ang pagkamatay ng dating asawa. Si Daniel ang nag-iisang lalaking inibig nito. Ayon sa kwento nito sa kanya, ang lalaki isang security guard lamang sa Aguirre Enterprises. Estudyante pa lang noon ng babae na magkakilala ang dalawa. Naging magkasintahan ng mga to, ngunit tinutulan niya ni Don Alejandro, kaya't napilitan ang dalawa na magtanan. Sa Bacolod nagtungo at nagpakasal sa West sa mga to. Mahigit din 3 taon nagsama mag-asawa bago nagkaroon ng anak. Nang isilang si Lina, sakala nakapagpa siya mga to na magpakita kay Don Alejandro. Kasama ng pag-asang sa tulong ng sanggol matatanggap na sila ng Don. Lumuwas sa mga to ng Maynila, pero ang galit ng matanda hindi pa rin pala humuhupa. Na makita nito ang anak, gumawa muli ng paraan para paglayuin ng dalawa. Ang plinano nito nangyari.
Isang araw bigla na lang nawala si Daniel. Iniwan nito ang asawa at ang mas masaklap dinala nito sa pag-alis sa Dina. Di na unawaan agad ni Margarita kung anong nangyari. Huli na nang malaman nito mula na rin sa bibig mismo ng ama na nagtapat bago namatay, na binayaran ng lalaki ng 1,000,000 piso para lumayo. Bakit ho hindi niyo pinuntahan ang anak ninyo? Kung nag-iisa na lang siya sa buhay, mas madali ho sa inyo siyang makukuha ngayon. Sabi ni Fatima, hawak pa rin ang kamay na matanda. Hindi yun ganun kadali. Si Gerard ang sumagot. Swerte lang na isa sa mga kamag-anak ni Ninong Daniel ang nakaisip pumasyal sa Bacolod. Sa pag-aakala na hindi nagagawi doon si Ninang, nasabi nito na nasa Iloilo nga si Nadina at Ninong Daniel. Paano yung alaman na patay na ngayon yung si Tito Daniel? Pinapunta ko nga si Gerard doon nang dumating ako sa Bacolod at sabihin nilang mag-ina sa akin na nasa Iloilo ang anak ko. Tugon na matanda. Siya nakakaalam ng lahat. Muli niya ang binalingan ng lalaki. So nakita mo na pala si Dina? Yeah, I found her. Sinabi mo ba sa kanyang hinahanap siya ng mother niya? No, ayoko kasi siyang biglain. Marami-rami akong nalaman sa naging buhay niya. Yun nga lang, karamihan hindi magaganda. Di mabuti ang background ng kanyang kabataan dahil di maganda ang environment na kanilakan niya. Kailan niyo siya kukunin, tita? Babalik kami na Gerard sa Bacolod bukas. Pagkatapos tutuloy kami sa Iloilo. Lumawas lang naman kami dahil kailangan kong kunin ang ilang katibay ng anak ko sa Dina. Gusto niyo hubang samahan ko kayo? Salamat na lang iha pero ayokong iwan mong kumpanya. Don't worry about her. Singit ng binata. I will take care of her. I hope na maging maayos ang lahat, tita. Sana nga iha, sana. Sa pagbabalik ko rito kasama ko ng anak ko. May magkahalong kalungkutan at pag-asam na saad na matanda. Bigating kumpanya ang Aguirre Enterprises. Bilang kinatawan ni Margarita Aguirre de Vega, si Fatima ang may hawak sa pinakamataas na posisyon doon. Pero yon ay tuwing office hours lamang. Kapag tapos na ang trabaho, umaasta siyang tulad na isang ordinaryong tao. Fatima, bakit di ka pa nagbibihis? Sabi ng babaeng nakasilip sa kanyang opisina. Maya-maya lang aalis na tayo Tumayo siya sa kanyang swivel chair. Saglit inayos ang suot niyang corporate attire at saka lumabas ng opisina. Di pa ako nakakapag-decide kung sasama ko sa inyo, Libby. What do you mean? Dumating na si Tita Margarita So what? Dati naman natin ginagawa ang lumabas ng gabi kahit nandyan siya, di ba? Yeah, pero lalahanin mong nakainom ako nung umuwi kagabi. Baka isipin ni Tita Margarita sumusobra na ako. Come on! Saniko siya nito. Bakit? Di mo naman napapabayaan ang kumpanya. Aguirre Enterprises is doing well. Noon na may papalapit ang isa pang empleyada, si Mitchie. Naka-casual attire na to. Hey Fatima, Livy, ano pang ginagawa ninyo? Magbihis na kayo? Aalis na tayo? Salubong nito sa kanila. Bistro RJ is waiting for us. Ito kasing si Timay. Wala yatang balak na sumama sa atin Ani Livy. What? Oh, come on. Si Fatima Santa Maria hindi sasama sa bistro? Imposible yata yun Look, it's still early Sabi niya. Pero di naman tayo tutuloy agad sa bistro Humilig si Mitchie sa kanya. Julius called me. Inimbitahan niya tayo sa place niya kaya doon muna tayo pupunta. Itinanong nga niya sa akin kung sasama ka and I said yes. Napataas ang kilay ng dalaga. Bakit naman niya itinatanong? Obviously gusto kanyang makita ulit at makasama after about 2 years na hindi kayo nagkita. Nagkibit balikat siya. Sa pagsama-sama sa mga kaibigan, nakilala ni Fatima ang punk na si Julius 2 taon nang nakakaraan. Anak ito na isang kilalang pulis Maynila. Naging boyfriend niya ito sa loob ng 1 buwan, pero nang minsang magtangka itong isama siya sa motel, nagkasira sila. Mula noon, di na sila nagkita. Pagkalipas ng 2 taon, aksidenteng nagkatagpo silang muli sa isang disco. Nagpakita to ng interes na makipagbalikan sa kanya pero wala na siyang anumang nararamdaman para dito. Ano? Halika na, magbihis na tayo? Pangulit na Libby. No, hindi talaga ako makapag-decide. Para kasing wala akong ganang lumabas ngayon Paliwanag niya. Come on, di mo ba gustong makita ulit si Julius? Tanong naman ni Mitchie. Napaingo siya. Kung siya lang magiging dahilan, hindi niyo ako makukumbinsing sumama sa inyo. Akala ko ba ang mga tulad niyang punk ang tipo mo? Tukso nito. Oo nga, susog ni Libby. Diba hindi na nagkaroon ibang relationship after you broke up with him? Isn't that a big sign na siya pa rin dyan sa puso mo? Baka naman ayaw mong ma-realize yun kaya ayaw mo. Or shall I say, umiiwas ka na makasama siya.
Natatakot ka na. Wala akong kinatatakutan, okay? Putol niya sa sinasabi ng kaibigan. Sige, para wala kayong isipin na kung ano man, sasama ako. Alright, nasisihang sambit na Libby. So, what are we waiting for? Magbihis na tayo. Babalik na sana si Fatima sa kanyang opisina, pero isang boses ng lalaking pumigil sa kanya. Excuse me? Sabay-sabay na napalingon ng magkakaibigan. Gerard, what are you doing here? Takang usisa niya. Sinusundo kita, tugon ng lalaki. Kaya pala ayaw na kay Julius May iba na pala siyang tagasundo. Bulong naman ni Libby. Pero hindi ang tipo niya ang type ni Timay. I should know, dahil matagal na rin kami magkaibigan, sabi ni Mitchie. Nakakanot ang noong lumapit siya ng bahagya sa lalaki. Did I hear you right? Sinusundo mo ika mo ako? Yes, you heard me right. Well, I don't know kung saan mo nakuha ang ideya na gawin yan. Nagkibit balikat siya. Maybe from Tita Margarita, pero hindi mo ako pwedeng sundin dahil hindi kita binigyan ng permiso. Besides, may lakad kami ng mga kaibigan ko. Oh, by the way, mabuti na rin at naparito ka. Pakisabi mo kay Tita Margarita na medyo malilate ako ng uwi. Pagkasabi nun ay, binirahan niya ito ng talikod. Wait! Habol ito sa kanya. Hindi ako uuwi nang hindi ka kasama, okay? Muli itong hinarap at saka na mewang. What did you say? Naningkit ang mga matang tanong niya. Listen, it's not my idea ang sunduin ka. Sininang ang may utos ito sa akin? At bakit naman ako ipapasundo sa iyo ni tita? She's aware that I can drive on my own car. At alam ko naman ang daan pauwi ng bahay. May alam ko pa nga kaysa sa iyo because I grew up here. Yun ay kung talagang pauwi ka na. Yes, she's aware that you can drive. Pero aware din siya sa pag-drive kung minsan kung san-san may bipihit ang manibela. Napadilat ng husto ang mata ng kaibigan habang nagtatagis naman ang mga ngipin niya sa inis. Who the hell do you think you are, huh? What do you know about me? I know a lot of things about you. Nakalimutan mo ba ang kaninang umaga lang na sinabi sa akin ni Ninang ng maraming mga bagay tungkol sa'yo? Nakasimangot niyang binaringan ang mga kaibigan. Well, ladies, I think na wala na ako magagawa. Pinadalhan na ako ng tita ng nani Kayo na lang tumuloy. Enjoy yourselves. Wait, tita. Hindi mo ba kami ipapakilala sa kanya? I don't want to miss the opportunity to meet someone like him. Pabulong na request ni Mitchie. He's so gorgeous. This is Gerard. Gerard Tierra. Sa lolang lalaki. Inaanak ako ni Margarita Aguirre de Vera. Kinamayan nito ang babae. Maya-maya pa'y ilan pang kaibigan niyang nagsipagdatingan. Pinakilala niya rin ang mga ito sa lalaki. Tuwang-tuwa naman ang lokong ito. Ismed ni Fatima at nagilo ng pakikirap ng lalaki sa mga kaibigan niya. Dahil sa pag-irap niya, hindi niya napansin na nakabaling na sa kanya si Gerard. I want you to know that I am not your nanny. Mahinang sabi nito. Now, bababa na ako. I'll wait for you in the car. In 5 minutes, kailangan naroon ka na dahil kung hindi, pagbibigyan kita. Aalis ako at akong bahala magsabi kay Ninang na ayaw mong sumama sa akin. Umatras to ng ilang hakbang. Nagpaalam sa babae bago tumalikod. See you soon, Gerard, sabi ng babae. Dumingon ang lalaki, ngumiti at nagpatuloy na sa paglalakad. Marami ka pang kaibigan, sabi ni Gerard na nasa kotse na sila on their way home. Marami nga, ani Fatima sa labas ng bintana ng kotse nakatuon ang paningin. Actually, hindi lang yung mga nakita mo nakausap ko ang mga kaibigan ko. Marami pang iba. Sila ang kasakasama ko sa mga lakad mo? Yes. Katulad nga na sinabi ni Tita Margarita, happy-go-lucky ako. Inaamin ko kung saan ako nakakarating kaya marami akong mga kaibigan. You're not my type kung ganon. Naisip ng binata. Sa kilos, pananalita at pananamit na puno nito na tanging moderna siyang babae. Kabilang sa mga babaeng sa sariling paniniwala, hindi pag-aaksiyahan ng panahong kaibiganin man lamang. Bakit ba ako naisipang ipasundo ni Tita Margarita? Tanong ng dalaga kapag kuwan. Baka daw maisipan mong mapunta sa kung saan at gabihin ka sa pag-uwi. Marami siyang gustong ipagbilin sa'yo. Kung hindi ka niya makakausap ngayon, hindi ka rin niya makakausap bukas dahil maagang-maaga ang alis namin. Lihim siyang napangiti. Mabuti naman at aalis ng isang to. Ani niya sa sarili. Galit ka ba sa akin dahil sa nangyari kagabi? Pagkaway tanong nito, umismid siya. Alang namang matuwa ako ron. Pero hindi ko yun kasalanan. I have already explained my side.
I don't believe you. Do you know that? Sinadya mong matulog sa kwarto ko. Ako sa niya. At alam mo na babae may-ari nun dahil punong-puno yun ng stuff to eh. Isa pa, puro gamit pang babae ang naroon. Nawalan na akong panahong pansinin pa yon. As I said, pagod na pagod ako. Nang umalis kami ng ninang sa Bacolod, kakabalik ko lang nun galing sa 1 week kong paglilibot-libot sa Iloilo. Wala akong pahiga kaya na makakita ako ng kama. Walang ibang pumasok sa isip ko kung di ang matulog. Para nang iinsultong tinawanan siya ng lalaki. Kawawa ka naman. Bakit nagaksaya ka pa ng panahon na puntan ako sa opisina? Sana naman na mahinga ka na lang. Lihim siyang napanguso sa pagkakasabi noon. Oh, I would rather have done that if I had a choice. Sarkasikong saad pa nito. Kung hindi ito utos ng ninang, walang-wala sa isip ko na sunduin ka. Lahat ba ng utos niya sinusunod mo? Ingos niya. Mabuti hindi nagrereklamo ang asawa mo. Wala akong boyfriend. Wala rin akong asawa. Ni girlfriend. Mahinang banggit pa nito. Mapili ka sigurong masyado, nasabi niya. Oo, may pamantayan ako. Really? At ano namang criteria mo sa pagpili ng babae? Alam mong hindi na dapat, tinatanong iyon, lalo pat di mo naman masasabi na talagang magkakilala na sila nito. Pero na-curious siya. Ang gusto ko ay tulad ng mama mo ko. Simpleng tago nito. Mabait, mahinhin, simple. Yung babaeng babae in the real sense of the word. Umirap siya. Naku, mahihirapan kang makakita ng ganyang babae. Ikaw, bakit wala ka pang boyfriend? Sa dami ng kaibigan mo at mga taong nakakakilala sa'yo, wala man na ba nag-a-attempt na ligawan ka? Pagkasabi nun, sumulyap ito sa kanya. Marami nga eh. Hindi siya nagsinungaling sa puntong yon. Wala lang talaga akong matipuhan. Mapili ka rin pala kung ganon. Medyo kibit balikat niya. Pero hindi mabigat ang kriteria ko kapag sa'yo. May mga ilang bagay lang akong iniaayaw sa lalaki. Tulad halimbawa na masyadong formal at seryoso. Nakakaalangan silang mga klase ng tao. Kabilang sa mga taong tinutukoy niya sa Gerard at alam nito yon. Kung ganon talagang magka-opposite kami ng babaeng to. Nakapaisip ito. Puro tungkol sa negosyo ang pinagbili ni Doña Margarita kay Fatima. Walang katiyakan kailan to makakabalik. Pero kahit di pa sigurado may isasama nila ang nawali na anak, ipinaayos nito ang isang kwarto sa mansyon. Pag alas na Gerard, nagagawa niya ng ngumiti kapag naalala ang una nilang encounter. Nakangiti pa siya nang mapasukan si Libby sa kanyang opisina. May hawak itong ponpon ng mga bulaklak. May dahilan ba ang mga ngiting iyan? Bungad nito. Siyempre, alangan namang ngumiti ako ng walang dahilan. May naalala lang ako, bigkas niya. Para kanino ang mga bulaklak na yan? Bungad nito. Siyempre, alangan namang ngumiti ako ng walang dahilan. Para sa'yo daw. Nakasalubong ko yung magde-deliver sa labas ng opisina mo. Nireceive ko na para sa'yo. Kanina ba to galing? Doon ba sa kasama mo kahapon? Imposible. Nasa Bacolod na yun ngayon. Inabot niya ang bulaklak. Kay Julius galing. Aniya na mabasa ang message. Gumuhit ang excitement sa mukha ng babae. Really? Taong yun di nagkasya sa pasabi? Anong pasabi? Kunot noong ulit pa niya. Well, as you know, magkakasama kami kahapon. He asked me to tell you na gusto na karoon niyang i-date. May kasamang tili ang pagkakwento nito. Umingo siya. Dapat sinabi mong hindi ako sasama kahit saan. Bakit ko naman sasabihin yun? Ang sinabi ko sa kanya kung ba't di ka nakasama sa amin kahapon. Sinabi ko na may ibang sumundo sa'yo. By the way, saan nga pala kayo nakarating nung sundo mo kahapon? Pinandilatan niya ito. Saan? Di sa bahay. You mean, di kanya dinala sa kung saan? Mukhang desmayadong turan pa nito. Ano bang akala mo sa akin? Palagay mo ba kung dadalhin niya ako sa kung saan, sasama ako sa kanya? Hindi no? Besides, hindi mo ba narinig? Inutusan lang yon ni Tita Margarita na sunduin ako. Nagkunwa si Libby na nandumo. Oh, sayang naman. Mukha pa naman bagay kayo sa isa't isa. Napataas kilay siya. What? Paano mong nasabi? Tingin ko lang. Nagibit balikat na tago nito. Pagkatapos ay makahulugang tumingin sa kanya. Tell me, do you like him? Di oh. Mabilis sa tanggi niya sabay tayo at nakahalukip-kip. Conservative ang taong iyon. At wala sa akin ang katangian ng ideal na girl niya. Isa pa, hindi na yun babalik dito sa Maynila. Tinutulungan lang naman siya ni Tita Margarita. Kapag tapos na ang tungkulin nun, mananahimik na yun sa Bacolod. So, di bumalik ka na lang kay Julius?
mungkahin ng kaibigan. Saglit niyang tinapunan ng sulyap ang mga bulaklak at saka napaismid. Ang katangian ng ideal girl ni Gerard na hindi niya nakita kay Fatima at sa iba pang babaeng nakilala ay walang nakita niya kay Dina. Kimi ito, mahinghing kumilos, palagi nang nakatungo at halos hindi ngumingiti. Kung pagbabasihan yon para tuloy ayaw na nga niyang maniwala sa mga naunang nalaman tungkol dito. Ngayon alam mo ng buhay ang mama at hinahanap ka niya. Anong masasabi mo, Dina? Tanong niya. Ewan ko, hindi ko alam. Anitong mas nagkatangu-tangu pa. Halos tumabing na ang mahaba nitong buhok sa mukha nito. Hindi ko kasi inaasahan na makikita ko pa siya. Sinabi ba ng papa mo sa'yong patay na ako? Ang donya na mismo ang nagtanong. Nang hindi kumibo si Dina, kumilos na ang matandang babae. Lumapit ito at tinawakan ang kamay ng anak. Buhay pa ako, anak, at matagal kitang hinanap. Saksi ako sa bagay na yan. Pagpapatotoo ni Gerard. Matagal na niyang inaasam na yung mama na makita ka at masamang muli. Kung ganon, bakit inyo ko pinabayaan? May panunumbat sa tinig ng dalaga. Napahikbi ang matanda. Hindi ko yon gustong gawin. Pero hindi ako binigyan ng pagkakataon ng papa mo. Pahayag nito. Wala tong balak sabihin ng tong dahilan ng kanilang pagkakalayo. Ayaw pa nitong sirain ang asawa sa paningin ng anak. Tumayo si Dina at tumungaw sa bintana ng bahay na yari sa pawid na siyang tinirahan nito. Ganon lang iyon sa akala ninyo? Hindi nyo alam ang hirap na dinanas ko. Noong una maraming pera si Papa. Natatandaan ko, pero nang tumagal na wala iyon. Naghirap ako ng husto sa pool sa pagkabata, samantalang kayo. Kaya nga gusto kitang makita, iha. Bigla ako nawala sa mundong to. Gusto ko magbigay ang lahat ng dapat ay naibigay ko sa'yo. Saglit na natahimik ang dalaga. Kukunin niya ako dito at iluluwas ng Maynila. Pagkaway tanong nito. Oo, iha. At sana'y sumama ka? Muling tumango si Dina. Wala akong alam sa Maynila. Ni minsan mula na magkaisip ako, hindi pa ako nakarating sa lugar na yon. Oo, dahil sanggol ka pa lang nang umalis kayo ng papa mo roon. Pero wag kang mag-alala, narito naman ako. Poprotektahan kita. Nagtaas ng tinga ng dalaga sa anyong nag-iisip, kaya nagkaroon ng pagkakataon sa Gerald na sipatin ang mukha nito. Kung maayusan lang ito ng tama, maaaring gumanda rin ito katulad ni Fatima. Naisip niya, iha, sumama ka na sa akin? Pakiusap ng Donya. Hindi ka dapat na namumuhay na nag-iisa. Meron kang pamilya. Narito ang iyong ina. Rumihistro ang pag-aalinlangan sa mukha nito. Paano tong bahay? Iniwan to sa akin ni Papa? Aanhin mo to. May bahay ka sa Maynila, malaki at maganda. Do'y magiging maayos ang bahay mo. Paungumbinsi pa ng ginang. Sa isang taang dumanas ng hirap, ang pangako na maluwang buhay talagang nakakaakit. Yun ang nasa loob ni Dina, kaya dagli itong pumayag sa mungkahi ng ina. Hi baby! Nakangising bungad ni Julio sa opisina ni Fatima. Isang punpo na naman ng bulaklak ang bitbit nito. This time, sinamahan na rin ito yon ng imported chocolates. Lihim na napabuntong hininga ang dalaga. Flowers and chocolates for you. Anito habang inaabot sa kanya ang mga dala. Thanks. Hindi ka na sana nag-abala? Hindi pag-aabala yan. Sa'yo siguro, sa loob-loob niya. Pero ako ang inaabala mo. Tumayo siya at lumabas mula sa likuran ng kanyang desk. Anong balita? Wala naman, walang bago. Nagkibit balikat na tugon nito. Actually, naisip ko lang na personal na kitang puntahan. Para kasing hindi pinararating ng mga kaibigan mo ang mga pasabi ko. Ilang beses kong pinagbili na gusto kitang makausap, pero di mo ako tinatawagan sa telepono. Baka nakakalimutan nilang sabihin. Sabi na lamang niya. Pero ang totoo, lahat naman ng pasabi ng binata ay nakakarating sa kanya. Ayaw lang niya talaga itong pagbigyan. Tulad ko kasi, busy rin sila sa kakahanap ng trabaho. Nagkibit balikat ito. Well, naisip ko nga yan kaya't narito ako para personal na sabihin sa iyo ang mga ibinilin ko sa kanila. Kampanteng pahayag nito. Hindi siya nagpahalata sa pagkabagot. Like what? Gusto kitang iyaing mag-dinner. Palagay ko kasi hindi mo na tayo pang bistro dahil hindi ka na sumasama sa mga friends mo. Well, hindi tayo doon pupunta kung... Julius, wait a minute. Pigil niya sa mga sinasabi nito. Marami kasing iniatang na trabaho sa akin si Tita Margarita ngayon. Busy ako at wala akong oras sa paglabas-labas. Maybe some other time, okay?